wala kang goodness, wala kang kindness, wala kang meekness, wala kang pagpapasensya, galit na galit ka, inis na inis ka. Sinabihan niya pa ang asawa niya, kaya mo kaya, sumuka ng dugo, kaya pinalo. Sabi ko, huwag ka mag-judge. Yan ang Diyos na nakaalam kung bakit siya ganon. Kung ibalik ko sa iyo, alam mo bakit yung asawa mo hindi ka? Nasa sobrang consummation sa iyo, hindi ka marunong mag-asikaso ng asawa mo. Hindi dahil sabihin mo nakasala siya. O, saan yung pag-ibig mo, brad? Wala kang pag-iis. You have to learn something. Wala kang faith. Para na yung mas maasan siya. Ito na lang, marangkahan. Sabi nito to, Esther, gumagawa ka ba ng kalukuhan o wala? Sabihin mo, bakit na Diyos lang ginagawa ang puto? Nagabiyak ng asawa niya. Sabi ko, Brad, narinig mo na sa bibig ng asawa mo, hindi siya nagsinungaling siya, sabi niya, wala siyang ginagawang masama noong hanggang ngayon. Mismo umiyak siya. Ikaw pala, Brad, ang may gumagawa ng masama. Yung masama yung isipan. Sisi ka. Pasting ka. Delikado yan. Kita yung nagkapatiran, kayo nagkapatiran sa gawain dito, masira jobs. Sirain mong jobs, laki ng gastos gawain dito. Hanggas ka. Alam mo, sabi, Kuya, sorry po, okay na po, Kuya. Okay na. Yung preaching ko pa naman doon, sabi ko, you must to know your enemy. Pag unang friends, alamin mo sinong kaaway mo. Sabi ni Ephesians chapter 6 verse 11, 12, ang ating kaaway, hindi laman o dugo, hindi tao, hindi natin makikita. Kung ano, espiritu ng demonyo, sa iba-ibang lugar, hindi natin makita, umuudyog sa isipan mo. Ngayon pa lang natapos preaching natin, hindi mo napatayan yung demonyo, umuudyog sa isipan mo. Gawan mo na masama isipan asawa mo, hindi mo kaaway asawa mo. Dahil sabi sa Biblia, we wrestle not flesh and blood, but against principalities, power of the darkness, and wickedness of this earth. Hindi mo kalaban mo asawa mo. Wala ka na nakikinig sa preaching. Alamin mo kung sinong kaaway mo. Okay? Parang nahiya ko. Kayo, kamusta na kayo? Sisi, pinag-pray ko linyas. Kasap, mo nung masamang isipan. Sisi, tumagyakap. Dito masigit na. Ganun lang siya ng dalawa. Ikaw, maglapit mo. Ganun lang ko pa yung mag-uul. Lapit! Okay. Dinayakapan sila. Nag-iyakan sila pareho, sabi ko yun. Nagtagumpay ang ating Panginoon. Bumalik sa puso mo yung blind trust of the Holy Spirit hanggang pagtayo. Nagtagap sila yung asawa, gabing iyak, hulhul. Sabi, totoo yung sinasabi ng asawa, wala siyang ginagawang masama. Kaya bantayan natin yung gawa ng kaaway itong silos, makapatay kahit asawa mo, papatayin mo sa silos. Grabe yung demonyo. Kaya sabi ko sa preaching ko, mas maganda na mag-asawa ka na ng pangit. Para hindi ka magsilos. Kaso lagi masawa mo nang magsilos sa'yo kay pangit siya, pogi ka. Mas payo parehas lang ka mo mukha, pangit. Para way sikusan. Kung pareho ka mo maganda at guwapo, pareho ka nagsisilusan dalawa. Amen? Amen? Kung wala naman dapat tayong pagsilusan, bakit? Lahat tayo pinili ng Diyos at tayo inorde ng ating Panginoon. Ngayong bunga na yan manatili sa puso natin, bantayan natin hindi maagaw ng kaaway at yung mga bunga na manatili hanggang pagbalik ng ating Panginoon. Kaya pagbalik ng Diyos, wala kang bunga, ang bunga manatili sa puso, wala kang 9 fruits of the Spirit, hindi ka madala sa rapture. Bakit? Walang banal na espiritu na nanahan sa puso. Wala kang silyo. You are not sealed by the spirit of promise. Delikado po yun. Bantayan natin, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa gabing ito, ishare ko sa inyo. Maraming mga pinili ng Diyos, mga karakter in the Bible, but
only si Joseph. Si Joseph the Dreamer, siyang pinakapinili ng Diyos na napakaganda ng kanyang pagkatawag. Kilala niyo si Joseph? Amen? Si Jacob, 12 ang anak, ika-12 si Joseph. Siya pinaka may punso kung isa, ay ka-11. Mayroon pang Benjamin pinakabata. Pero si Joseph ang pinakapinili ng Diyos. Amen? Amen! Kung istorya ni Joseph, mabuting tayo ng last TV dito. Buksan ang Biblia mo in the book of Genesis chapter 37, i-note down nyo. Genesis chapter 37, ang story niya from chapter 37 going to chapter 50, napaka-haba na istorya ni Joseph. Pero very exciting. Amen? Amen. Si Joseph, mahal na kanyang anak na si Israel at Jacob. Kaya nagsilos ang kanyang mga kapatid. Silos. Tandaan niyo yung silos. Envy. Sabi sa kasina. Sabi ng Santiago, pag mayroong kasina, mayroong envy, mayroong silos, mayroong kaguluhan. If there is envy, strife, there is trouble. Tingnan mo, yung mag-asawa na manggagawa, nagsilos, kaya gabing gulo nila mag-asawa. Dahil sa kaguluhan ay because of silos, of jealousy. Puri yung brother dito, yung sister dito. E paano sa mag-join? Wala na pagkakaisa. Sa mahinang host na brother, hindi marinig ko yan. Paano ko magkapuri? Hindi ko marinig yung host yan dito. Kanya-kanya kami. So, pag mayroong jealousy in your house, in your home, in your family, in the church, it creates trouble. Kaguluhan. Amen. Mawala yung fruits of the Spirit. Mawala yung peace. Mawala yung love. Mawala yung joy. Mawala yung kindness. Mawala yung goodness. Mawala yung faith. Andong sa witness. Mawala. Ang papasok doon yung troubler, ang naggugulo, accuser, walang iba, ang ating kaaway na Satanas. Amen? Kasi si Joseph, inagaluhan ng papa niya ng coat na colorful, magandang coat, colorful, na hinggit ang niya mga kapatid. Hanggang isang araw na naginip pa si Joseph. Na naginip siya, meron ng unsing bituin na lahat lumuhod sa kanyang harapan. Nagbihintos pa yan na galit yung kapatid niya, silang pinapatamaan. Ayaw na pumayag na luluhod sila kay Joseph. Nakikinig pa kayo. So, to make the story short, nagplano sila, pumunta sila sa disyerto, sa gubat, para kumari mangayam, manghuli ng mga hayop, manghuli ng mga ibon. Yun, dinalala si Joseph. Sila nagpaplano na. Si Joseph, papatayin natin. Gabing inggit nila, patayin natin. Para pag napatay si Joseph, wala na. Kita. Then, yung coat, maraming may mga dugo, dalhin din sa ating ama. Sabi din si Joseph, wala naman, pinatayin ng mga wild, ng mga hayop doon sa gubat, sa lasa. Narinig man ni Reuben nga anak nila nga siya, ay huwag natin gawin masama si Joseph. Delikado ko yun. Magalit yun sa akin. Hindi namatay. Nalis nila. Nagplano sila. May dumating ang mga Ismailite. Ang ginawa nila, si Joseph, binutasan nila, gihulog doon sa may butas, may bungawa. Ganyan. Doon. Kaya gusto nila papatayin. Ang ginawa, dumaan yung mga Ismailite, bininta nila. Bininta nila si Joseph. Bakit ibinta yung kapatid nyo? Gusto patayin. Naawa yung mga Ismailite, binigyan sila pera. Binili si Joseph. Sinama ng Ismailite, papunta na doon sa Egypt. Bininta. Pagdating naman ng Ismailite, bininta naman doon sa Egypt. Nawawa si Joseph. Amen? Amen? Hanggang doon, nakulong si Joseph. Dahil lahat pinagawan siya ng masama dahil marami ng silos sa kanya. Ngunit, pag
pinili ka pala ng Diyos, inordin ka ng Panginoon, sumusunod ka pa rin sa kalooban ng Diyos, natili ang mga bunga mo sa iyo, dala-dala mo yung bunga ng lugar sa Diyos. Kahit sa hanggang sulong, kahit silali ng bilangguan, mga minamahal, si Joseph, sinasamahan ng ating mga kapatid. Pinili ka kasi. Pag pinili ka, isipirit ka, isiklikit ka, gabi, special ka nga tao because you are chosen by God. Peculiar people, pinili, ordained by God. Kahit saan ka maparoon, basta sinusunod mong kalooban ng Diyos, nanatili ang mga bunga mo para kabutin para sa Diyos. Hindi ka layuan, hindi ka pabayaan. Kapit, iba-ibang mga nangyari sa buhay mo, mga pagsubok. Hinulog ka na sa butas, pininta ka na ano nangyari, hanggang ka patayin. Pag sumusunod ka pa rin sa kalooban ng Diyos, dahil pinili ka ng Diyos, manatiling bunga sa iyo, hindi ka pabayaan ang ating ang nanabilanggo si Joseph. Si Joseph, ang wisdom ni Joseph, galing sa hindi basta-basta. Hanggang na naginip ang hari. Amen. Ang panaginip ng hari, una, 7 bakang matataba. After 7 bakang matataba, sunod yung panaginip, 7 baka naman na mga payat. Tinawag yung mga majikiro, mga hupad, talan, pagsunod here, ipa-interpret. Walang nakapag-interpret sa kanila. Nagsabi ng mga tao doon, meron doon sa priso, silalim. Bikin marunong. Pati yung mga priso doon, alam niya kung anong interpretar yung mga panaginip. Tinawag si Joseph ng hari. Totoo ba, Joseph? Ikaw anak ng Diyos, tatas-taasan, totoo ba? Ikaw may sabi, hari. Ngayon, i-interpret mo yung panaginip ko. Ano yung panaginip ko? Unang 7 baka mataba, sunod 7 bakang payat. Sabi ni Joseph, sa prayer, sa grasya ng Diyos, hari, yung 7 bakang 7 bakang matataba, that is 7 years of abundance. Saganang 7 taon. After 7 years of abundance, sagana, papalit ang 7 years na grabing kahirapan, gutom sa lupa, mamatay ang mga tao. Sabi niya rin, ganun ba? Anong gawin natin? Kailangan sa within 7 years, hari, mag-imbak tayo ng maraming pagkaon dito sa palasyo para lahat mag-imbak. Para pagkatapos ang 7 years of abundance, kung papalit man ang hirap, gutom, hirapan, hindi tayo magugutom dito. Natuwa ang hari. Sabi niya ng hari, Joseph, dito ka na sa palasyo tumira, huwag ka na sa bilangguan. Muna sabi na Joseph the dreamer from the pit to the palace. Galing sa ilalim, mga minimal, sa butas, naging pumunta, nagpuyo sa palasyo. Itataas ka ng Panginoon. Pag pinili ka pala ng Diyos, hindi ka pabayaan. Grabing kayas, pagsubok sa buhay mo. Nagpatuloy ka. Nagpinili ka ng Diyos. Kung saan kahirapan mangyayari sa buhay mo, hindi ka pabayaan. Talikuran Diyos pangako Diyos, I will never leave thee, nor forsake thee. I will never fail thee. I will go before you, and I will always there. Joseph, naging Pangulo, Gobernador, siya nagbantay ng mga lahat, mga ambak, ng mga impact ng mga pagkain. Hanggang nakarating sa Judah, Israel, ang gutom, buong daigdig ang gutom. Yung kanyang mga kapatid, narinig nila, Ama, pupunta tayo sa Egypto, doon nabundan siya, magutom tayo rito, 7 years pa naman. Pumunta sila. Malayo pa man, nakikita na sa ni Joseph sa ibabaw ng palasyo. Mga kapatid ko, kawawa, umiyak siya. Pagdating sa palasyo, pinapasok niya, nagulat ang mga kapatid niya. Sinalubo sa Joseph, pinakain sa lamis at kita, question sila, sino bang papa nyo? Sino bang kapatid yung bunso, ganito. Tanong sila ulit. Wala na sila makakilala kay Joseph, dahil si Joseph, puging-pugi na.
pinagpala na si Joseph na umiba ang forma, umiba ang countenance, umiba ang forma. Dahil bakit? The blessing, the shadow, the good God shadow to Joseph. Dahil sumusunod siya sa Panginoon. Sila wala. Payat sila. Dahil wala na makain. Sabi niyo, balik kayo doon. Kayong pangbalik. Dalhin yung ama niyo rito. At dalhin yung kapatid yung bunso. Nagulat sila, bakit sinong tao na yun? Bakit gusto niya makita yung ating ama? Ating amahan? Pagbalik nila, di alam nila, pinabutangan ni Joseph ng maginto ang mga lagayan nila sa iyang kapatid. Nagulat sila pag-uwi. Ama, yung gobernador gusto pa makita pati yung bunso ng si Gideon. Sino yun? Hindi namin kilala. Pinapapunta tayo. Pagbalik nila, nakita ni Joseph, malayo pa man, grabe ng hagul. Nakita niya kanyang ama. Ilakala na kanyang ama, patay na siya. Na hinulog siya doon sa bungaw, sa butas. Ang kanyang kulor, labing kulor, puno ng dugo, binigay sa papa niya. Ama, ito po yung kot ni Joseph, regalo niyo ng maraming kulor, patay na. Nalungkot ng papa at nagluksa, ngunit nagulat sila. Pagdating doon, iyak na iyak si Joseph, iyak na iyak sila. Pinakain sila. To make my story short, Genesis chapter 50, verse 20, ating basahin. Pakinggan yung versikulo. Praise the Lord. Sa aklat ng Genesis, Kabanata 15, talata 50, 50, versikulo 20. Praise the Lord. Ang talata ay 50, ang Kabanata 50, ang talata ay 20. Praise. Praise the Lord. At tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito na iligtas ang buhay ng maraming tao. Palakpakan po natin Diyos. Sabi ni Joseph, na tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Grabe ginawa lang kay Joseph. Ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito upang maligtas ang buhay ng maraming tao sa kahirapan. Tingnan niyo po kung gaano ka-special ang ating pagkatawag galing sa Diyos. Kung bakit tinawag tayo at pinili ng Diyos. Inordinahan tayo ng ating Panginoon upang magdala tayo ng maraming bunga, kabutihan, kamuhan, pag-ibig, pagmamahal. Hindi ka ginawan ka ng masama. Hindi si Joseph nagkaroon ng sama sa puso sa mga kapatid niya, gumanti siya, wala. Kundi pag-ibig ang ginanti ni Joseph at awa sa kapatid. Diba? Sabi nga dito, Joseph's story shows us that when we fly our gaze on God's chosen to rely on Him, even the heaviest situation can be made lighter. Ang istorya ni Joseph, ito po nangyari. Kahit dumaan tayo, sa iba-ibang kahirapan sa buhay, mga pagtitiis, kahirapan, pag tumingin, gising, tumitingin ka lang sa Diyos. Amen. Sa Diyos ka pa rin tumitingin, although we are flying on every case of our life. Still, sa tingin sa Diyos pa rin tayo tumitingin. Wala tayo bang tinitingnan, hindi tao, kundi ang Diyos ating tinitingnan.
pinili mo ang Diyos, titingnan nga mag-rely ka sa Kanya, sumanti ka sa Kanya, kahit pa daw sa pinakamabigat na sitwasyon darating sa buhay mo, ang Diyos gawin niyang magaan lang. Yun ang nangyari kay Joseph. Yung ginawa niyo sa akin, masama. Ngunit sa Diyos, pinabuti ng Diyos. Para sa gaya sa araw na to, nakita tayo ng sama-sama tayo ulit. Naligtas kayo sa kamatayon, sa kahirapan, sa gutom, at pati maraming mga tao. Alagaan natin ang ating pagkapinili. Sabi ng Biblia, walk worthy of your calling. Lumakad ka na karapat-dapat sa iyong pagkatawad. Kahit hindi tayo hindi tayo pumili sa Diyos. Still, ang Diyos pumili sa atin. Pag ang Diyos pumili sa iyo, espesyal ka na tao. You don't choose me, but I choose you. That you should bring much fruits, and your fruits should remain. And I ordain you. And whatever you ask, anything in my Father, in my name, I will give it to you. Lahat na pagpapala, protection, binigyan ng Diyos kay Joseph. Bakit? Si Joseph doon tumitigala, tumitigim sa pangako ng Diyos. Wala yung puso niya, malinis, na natili, remain, the fruits remain in his heart. Yung the 9 fruits, pag-ibig, love, peace, joy, kindness, goodness, weakness, sa kanyang mga kapatid na natili, wala siya nagkaroon ng galit sa mga loob na sila mong dumante. Wala, kundi pinapalit niya, pinakain niya, ang naawa siya, mga minamahal. Kaya sabi Joseph, yung ginawa niyo sa akin, masama. Kung sa Diyos, pinabuti at ng Diyos pinaganda. Pag sa oras na to, kagaya ngayon, naligtas kayo, pati ang buong sambayan sa buong daigdig. Mga minamahal, kaya tayo pinawag espesyal ng mga anak ng Diyos. Tayo pa'y pagpapalain. Gamitin tayo sa ibang tao, gamitin tayo sa ating pamilya, gamitin kayo ng Panginoon sa church. Kaya pinagpala kayo, nagdala kayo ng mga bunga, pagsabing bunga, spiritual and material, financial blessing, binigyan kayo ng magandang trabaho, hanap buhay, kikitaan, ano yun? That your fruits should remain. Manatili ang bunga nyo, gagamitin kayo ng Diyos sa pagsuporta sa gawain niya upang maraming taong maliligtas. Nangyari kay Joseph, sabi ni Joseph, sa iyong ginawa sa akin masama, ngunit pinabuti ng Diyos na sa araw na to upang marami maligtas kayo at marami pang taong maligtas. Gamitin, pinili tayo, panggamitin tayo upang marami pang tao maligtas. Kaya ang mga buo natin, panatilihin natin sa puso natin, ang ating pagkakristyano, upang lahat tayo maginabang. Pagdating ng panahon, langit ang ating punta. Dito pa lang sa lupa, langit na. Sabi ng kanta, lupa pa lang, langit na. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Awitan natin Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Why have you chosen me, Lord? Bakit po kami pinili? Dahil maganda ka palang plano at layunin sa aming buhay kung bakit mo kami pinili. Upang sa pagitan namin, maligtas namin aming buong pamilya at ang ibang tao pang makalapit sa Diyos. To support the church. Kaya kung pinagpala man ka mo, wherever you are, wherever you go, huwag niyo kalimutan. Suportaran niyo ang gawain ng Diyos. Remains your tithes and offering, your pledges. Dahil gamitin, pinili kayo, pinagpala kayo upang gamitin Diyos. Pagitawang mga bisita, mga baguhan, dali natin sa tunga sila. Habang umatin, why have you chosen?